Bili tayo dito ng bulaklak. Oh, may nagtinda dito ng mga ano ba? Lahat ito. Bili mo. Barato lang siya, oh. Meron din siyang raisin. Ang laki ng ano, cucumber. Parang hindi man ano. Parang hindi pipino. Bili ako ng bulaklak. Ito talaga yung gusto ko, oh. Galen Strauss. Ang ganda, oh. Ang ganda ng bulaklak. Bili ako nito. Bili ako isa. Kami ng buyog. Itong nabili ko. 6 euro lang to siya. Napakaganda. Ang laki pa. Wow. Dito kami ngayon sa Action. Ay, bibilhin lang kami. Sandali. Bibili ako ng shampoo. Dami pa nilang pang summer na. Ano siya? Ito. Ano yun siya? 3.99 lang. Oh. Pag nagtagay-tagay ba? Pulutan na. Para sa langaw. Meron pang picnic set. Padalaan ko mama ko yan. Padala ko ng package ba? Bili ako yan. Full ging na akong sarkilaw eh. Kuyog na pa may rakilaw. Gilutuan na pa may rakilaw. Magnood kami ng fireworks dito sa ano. Malapit kanila Rafaela. Sama ko si Michelle. Ang anak kong dalaga. Naglakad lang kami kaya malapit lang to sa yeah. With your boyfriend but no makeup on. Baru makeup is option A. Option A ben. Sit man nicht mehr gut. Wow! Tingnan ninyo. Yung bato ko ninyo nga. Di ko yata magtanaw kayo. Makita. Oh. Wow. Guess to the Michelle. Oh, Michelle. Let's go. You will not go there, Michelle? Wow. Tagal na tapos, oh. Tapos na. May pa. Wow! Meron pa. Meron pa. Wow. Natapos na ang party dito. Grabe yung party nila, no? Start ng Sabado, Linggo, hanggat ngayon Lunes. Meron pa lang music doon. May nagtagay pa, marami pang tao. Pauwi na kami, nanood lang kami ng ano, yung fireworks nila ba. Ganito talaga sila pag fiesta dito sa kanila. Every year na nila yan ginagawa. Hindi ko kung naalala niyo last year, nakita ko din yan. Mas Raquela at si Tobias. Dito kami sa train station dito sa Plettenberg. Yan na yung Bahnhof. Diyan dumadating si Oliver pag pupunta siya dito sa amin.
Pagpunta ni Oliver dito next time, Rakila, diretso na sa inyo, ha? Dungan na lang mo ganto sa mo. Sabi ko kay Rakila, pagpunta ni Oliver next time, sa inyo na lang siya diretso. Tapos sabay na lang kayo papunta sa amin. Punta na kami kay Rafaela ulit. At maya kukunin na kami ni Martin. Hindi nanood si Martin kay masakit yung likod niya, yung paa niya. Pumunta nga siya kanina sa doktor. At kami lang. Madilim na. Hindi na maklaro yung mukha ko. Ano ko. Nilabahan ko yung ano ni Martin o yung unan niya. Tuyo talaga ito mamaya. Yan yung sinampay natin ngayon. Kanina pa yan sinampay mga alas 12 na. Ay, tuyo na yung iba. Mga towel katatapos lang ni dryer ko lang siya kasi ano lang kasi yung sampayan ko sa labas eh. Ano lang yun, konti lang masampay doon. Sinigurado ko lang yung mga t-shirt, so ito mga towel, at saka yung mga ng plato pang punas to. At saka yung mga panty, yung sabay-sabay ko na. Konti lang yan, mga towel. Ayan, tapos na din ako sa aking maaga ako nag-start ngayon na magtrabaho. Kain po tayo nito, Ano to siya, maliliit na cucumber ba? Parang siyang binabad sa sa may parang suka, asim-asim kunti, pero masarap siya. Kasi gusto ko to paminsan kumakain ako nito, nilalandan ko lang siya minsan. Sinasali namin to sa si Umam noon, sinasali niya to sa kartopel salad, sa potato salad, hinihiwa lang niya ng maliliit. Masarap siya, try mo ninyo. Ito ay nabili sa Rive. Ito, sweet siya, sweet na may konting asin, kunti lang naman. Meron ding ganito na may, siya, may medyo maanghang siya. Hindi siya masarap nung nabili namin. Kaya, ito yung binili namin sa Rive. Kain po tayo. Tignan po ninyo, may nakita akong dress doon sa cabinet ko. Bigay ko to kay Raquel kung gusto niya to. Isang beses ko lang to nasuot. Nabili ko to dito sa Plettenberg sa city. Tapos yung binilhan ko nito na store, nagsirado na sila, bago lang. Pang hindi nabenta yung mga tinda niya, mahal din kasi yung tinda niya Iwan ko kung magkano to, basta ni-sell niya to Anong tong price nito? 69 euro, pero ni-sell niya to nung pagbili ko nito. Parang nag-minus yun ng 20 euro ata. Gustuhan ko nito yung kulay niya. So, isang beses ko lang to na siya nasuot. Tapos, kasi ako ba, nagtingin-tingin ako sa aking cabinet dahil magpapadala ako ng maraming dress doon sa package, Magpadala tayo. Kasi marami na akong dress na hindi nasusuot. Kaya papadala ko sa amin. Bibinta na naman yun sa aking mama. Okay. Okay mo diha. Tag 100 raw okay. Maglilinis na naman ako sa garden. Continue ko yung trabaho ko kahapon. Kita ko sa inyo si Michelle nandito sa kwarto. Daming bunga, Wow. Ang dami, Puno lahat. Ito sa garden namin. Ang daming bunga. Ito naman yung apple namin. Ito. Ito ko sa inyo. Ang laki ng mga bunga. Wow. Pwede na mag-harvest. August kasi itong harvest ito sa apple sa Germany. Wow. Away with me. Come and fly away with me.
Uy, kapagod eh. Ginoo ko. Uy, muna tayo. Ito, cut ko ba na dyan? Uy. May paupuan oh. Tabunan na ng mga sagbot. Damo. Ay, tapos na ako. Sa ulit na natin ito. Kita ko naman kapitbahay namin. No? Minsan magsilip lang event sila sa bintana. Sabihin mag video-video. Mayan siya maglinis eh. Diyan ay cut ko pa dyan. Mayroon kasing pang-cut niyan. Yun ang gagamitin ko. Tingnan po ninyo oh. Tingnan po ninyo oh. Ano ngayon? Kunti lang yung tubig. Diba last time punong-puno yun abot yan dyan oh. Lalo na pag ano. Umabot na yun dyan yan. Basa ano na yan. Ngayon tingnan ninyo. Kunti lang. Ano man yun? 2 weeks o 3 weeks din yung pala yung umuulan. Tapos bakit ganito ang nangyari sa ano? Ang lalim pala no? Ginoo ko. Kita talaga siya pag walang ano. Binubuksan kasi nila yan dyan para hindi siya ano ba? Hindi lang talaga tubig yan. Naglakad-lakad kami. Hindi na masyadong mainit. Ano na talaga. Mag-autumn na. Nag-iba na yung ano. Sa gabi medyo ano na. Malamig-lamig na sa gabi. Oh, yung tubig. Maabot na yan dyan sa may araw. Pakita ko sa inyo. Yung may araw oh. Maabot na yan dyan. Ang lalim pala no. Pag ano ba maraming tubig ang lalim pala. Tingnan pa ninyo oh. Uy. Ano lang ito marunong lumangoy. Oh, hanggang dyan. Uy. Ang lalim. Grabe na bago ako ba. Kunti lang yung ano ngayon. Hindi masyadong puno. Ang ganda ng likod ko. Oh. Naalala po ba ninyo last time no? Ganyan talaga yung yung tubig ko kada. Marami ngayon. Kunti na lang na. Ganyan yung itsura. Siguro binuksan nila dun para ano yung ano yung tubig ba? Mawas doon ba? Meron kasi yan silang ano dyan. Sabi kasi ni Martin, meron daw magtrabaho dito. Meron daw gagawin. Hindi lang namin sure. Tingnan na natin. Parang pangit tingnan ba na? Kunti lang yung tubig. Siguro hindi na yan malalim dyan. O siguro dito malalim. Iwan ko lang. Nagkalakad kami sandali eh. Hindi lang kaya magtatagal dito kay dilim na. Tingnan pa ninyo. Nagspasirin lang kami. Dilim na ba? Tama-tama din katatapos ko lang kumain. Para matunawan. So, sobrang nature dito na side. Paganda, napakaganda maglakad dito. Parang ano lang ako sa tubig kaya ano na ba? Kunti lang. Summer, marami pa naman mag-swimming dito.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, nandito ako sa baba. Pasensya na po kayo sa itsura ko dahil kagigising ko lang. At nung pagising ko, nagtapon agad kami ng yung mga nikat ko kahapon sa garden namin, may mga damo ba. Kasi merong tapunanan dyan sa malapit lang dito sa amin. Ako lang ang nagkarga pero nagpa-drive ako kay Martin. Dahil si Martin masakit yung likod niya. So bali lang siya lang yung nagdadala naman sa baba lang. Malapit sa playground dito sa amin. At kasi nga masakit yung likod niya. Ngayon, dyan sa harap din namin nilinisan ko konti. Hindi pa ako tapos dahil nagkape muna ako dahil wala pa akong almusal. At ano pala ba, ikwento ko pala sa inyo. Ano ba yan? Kita yung mga dibdib natin. Kwento ko pala sa inyo na nagpunta na pala kami sa clinic kung saan magstay si Michelle ng 13 weeks. At malapit lang dito sa amin, yung anuhan lang, na gustuhan ko lang dahil malapit lang dito sa amin. Isang sakay lang ng kung hindi makadrive si Martin sa akin, hindi siya complicated mapunta doon na mag-train ka o mag-bus ka. Pwede lang mag-bus papunta doon, tas isang sakay lang. Baba ka doon sa tas lakarin lang papunta doon. At, ang tawag yan pwede kaming bumisita doon tuwing Merkules, alas 4:30 hanggang alas 8 ng gabi. Tapos, Sabado naman, kukunin namin siya doon ng alas 9 at uuwi sa bahay. Pwede siya magstay sa bahay ng weekend, tapos balik na naman sa Sunday ng gabi, mga alas 6. Ibalik na naman siya doon. Ihatid ba? At pinakita, nag-room tour sila doon, pinakita sa amin yung magiging kwarto niya. Merong kwarto na posibleng siya lang mag-isa doon sa kwarto. Meron ding kwarto na dalawa sila. Depende kung anong makuha niya. Dahil ngayon doon, puno pa. Nasa waiting list pa yung anak ko. Waiting pa siya kung kailan siya magsa-start. Siyempre, kahit malapit lang, 25 kilometers lang galing dito sa amin. Nalungkot pa rin ako dahil hindi nga po talaga ako sanay na yung mga anak ko. Wala dito sa bahay sila. Yung mga mag-field trip ngayon sila sa eskwelahan nila ng 3 days. Wala sa dito. Maiyak nga ako sa gabi dahil hindi ko alam hindi ako sanay na wala yung mga anak ko dito. Kahit alam ko naman na kakabuti ng anak ko ba, para sa kanya din yan. Pero dinadaan-dahan ko naman sinabi sa kanya na kayanin mo, kailan matapos mo talaga yan dahil napaka-importante ng therapy na yan. At sinabi din yung mga activities nila doon. Nagpupunta namin doon, nandun yung mga bata na nakaano din doon. Mga babait din, nung pagpunta naman doon, nakatitig sila kay Michelle. Para bang nakakita sila ng artista. Sunod sila sa amin. Iwan ko kung kasing edad yun ni Michelle. Siguro mga mayroong 14, 15, 16. Yun na yung yung nakita na namin doon. Yung mga posible, napakaganda lang dahil pwede siyang umuwi. Sabi ko ba kahit ang lapit lang, pwede siyang umuwi ng weekend. Siyempre masaya ako dahil nandito siya ng weekend sa bahay. At tawag yan Merkulis naman, pwede na namin siyang ihati doon. Pwede namin siyang bisitahin doon. At bawal po sila mag-cellphone palagi. Meron lang silang oras na mag-cellphone. Mag-start, siguro after ng lunchtime nila, 1:30 hanggang alas 3 ng hapon. So mga 1 hour and 30 minutes lang yung time nila maggamit ng cellphone nila. At isang beses lang, isang araw. Yan. Siguro manibago yung anak ko dahil dito sa bahay, di ba? Pwede mo matingnan yung cellphone mo palagi, kung anong oras gusto mo. Doon, may oras talaga na pwede na palagi ka naka-cellphone. So, ipag-pray ko na lang na pakayanan niya at matapos na tong therapy na to. At sana pagkatapos nito, hindi na mangyari ulit sa kanya at makapag-start na siya o makapag-isip na siya kung anong gagawin niya para sa future niya, kung mag-continue ba siya kasi pwede na siya mag-Berufskolleg ang tawag yan dito, mag-Ausbildung, mga ganyan ba pwede na. Basta nasa kanya lang, sana, kaya nga tapusin mo na tong therapy na to, baka next year titingnan na lang natin at yun nga yung ko ba, pinagdasal ko na sana na maging okay na yung anak ko, na hindi na mangyari ulit sa kanya yung mga ganyong pambubuli. Kaya kausapin po talaga ninyo yung mga anak ninyo, no? Na kasi yung mga
kasi nagsisimula sa bahay ang tayo kasi yung mismo magtuturo ng manners ng mga anak natin, no? Na kagayan si Philip at si yun, ano, pinagsabihan ko talaga na huwag tawanan ang mga bata kung mataba, sobrang taba, overweight. Huwag tawanan kung may butas yung damit nila or pangit sila, mga ganyan ba, yung mga alam naman yung bang mga bata ngayon, no? Diyan nag-start yung mga depression, yung sa pambubuli, mga ganyan ba. Sabi ko, wag din, ano ba, kasi hindi lahat ng bata ay, matigas pa sa bato na pinanganak na sa ibang bata, wala lang yan sa kanila. I-ignore lang yan nila, pero sa ibang bata, sobrang masaktan talaga sila sa sinabi ninyo, kaya wag na wag ninyong gawin yan. At syempre, kung sa inyo din yan gagawin, masaktan din kayo, sabi ko sa kanila. Kaya tinuturuan ko talaga yung mga anak ko. Kung meron namang bully sa inyo, sabihin nyo agad sa teacher ninyo, i-report ninyo agad para hindi lumala, para hindi, maagapan agad ba. Hindi katulad itong anak ko na tahimik kasi to siya, hindi talaga to siya nagsasabi sa amin agad. Kaya dyan kami na lang kami sa kanya na may magbago sa kagalit niya. Dyan na namin mapansin ba na may na naman, may nangyari na naman. Kaya yun yung namin na sana na matapos na tong therapy. Hindi ko pa alam kung kailan siya mag-start kasi tatawagan siya. Kasi sabi doon sa doktor na pupunta namin siguro after 3 months or 4 months, mga ganyan. So titignan na lang. At syempre, lungkot ako kahit malapit lang yan ba, hindi ako talaga sanay. Yung pagising ko sa umaga, minsan nalungkot na ako kahit nandito pa yung anak ko. Di pa siya nagsastart. Minsan sa gabi, aray, sakit ng tinga. Minsan sa gabi, pag matutulog na ako ba, dyan din, magsastart din yung lungkot ko. Parang ma-homesick ka ba? Kaya, minsan ni-enjoy ko lang yung sarili ko, kaya ni-enjoy ko yung sarili ko sa paglilinis ngayon sa labas. Kaya parang, ko ba? Ay, minsan hindi madali, no? Na mga ganyan ba, yung mga anak natin mabiktima sa pangbubuli. Sobrang, talaga. Lalo na itong nangyari sa anak ko. Sobrang nasaktan talaga siya sa ginawa. Kasi akalain mo, mga sobrang close na kaibigan niya. Ang dami palang sinasabi sa patalikod sa kanya. Ang daming mga pinagsasabi. Itong anak ko kasi, sensitive to ba? Hindi to masyadong, sabi pa niya, nalaman, may nagkwento sa kanya. Yung bata na nambuli sa kanya, may problema daw ata. Sa pamilya ata. Yun, hindi ko naintindihan yung sabi niya. Sabi niya, naawa daw siya. Sabi niya, kahit daw gaano ka sama o gaano kasama yung ginawa ng isang tao sa kanya, maawa pa rin daw siya sa tao na yun kung may pinagdaanan yun. Sabi ko naman, kaya ganyan ka, madali ka masaktan kasi maganda yung maganda yung puso mo ba, madali kang maawa ba, kaya naawa daw siya sa kaibigan niya nang bully sa kanya. Sobrang close pa naman to yun ni Michelle, yung bata na yun. Ba't kung basta, talaga yun siya. At hindi lang yun siya, marami sila. Isang, ito po yung pinaunahang kape. Nangyari sa tinga ko, parang. At yun lang yung munang i-share ko sa inyo. At sana na mag-enjoy kayo sa vlog na to, no? Malapit na pala yung birthday ko next week. Maghanda ako konti lang, at yung bisita ko, yung mga kaibigan lang natin, no? Konti lang yung inibita ko kasi nga next year mag-40 ako. At alam naman po niyo, nag-celebrate kami this year ng komunyon ni Fiona at 16th birthday ni Martin. At yung ibang kaibigan natin pumunta din dito. Sabi ko, nakahiya na ako, bitayin pa sila, no? Nalayo pa nila. Kaya okay na yung nagpunta sila dito sa komunyon at sa birthday ni Martin. At hindi naman ako mag-party ng big celebration. Yung mag-grill lang ba? Next year na lang ulit bitahin. Kasi next year mag-birthday ako. Nag-plan kasi ako na mag-celebrate ako ng birthday ko. Yun, titingnan ko kung saan. Baka doon kung saan kami nag-celebrate ng birthday ni Fiona, or doon kung saan kami nag-celebrate yung komunyon ni Fiona,
or doon sa kung saan kami nag-celebrate ng birthday ni Martin. Titingnan na lang yung ano ba yan, nakita na yung mga dibdib natin, nagbra ako ha. May suot ako naman. Titingnan na lang kung anong available, lalay pa naman. Kaya yun lang, at maraming salamat po sa iyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye bye. Ciao.